Bawat krimen ay may mga iniiwang mga tanong, ngunit may mga kaso na nagpapakita ng mas madidilim na bahagi ng damdamin ng tao. Sa China, ikinagulat ng marami ang kaso ng pagpaslang sa isang babaeng nagngangalang si Muking dahil sa masalimuot na kwento ng pag-ibig, selos at pagtataksil na bumabalot dito. Ang nagsimula bilang isang komplikadong relasyon ay nauwi sa isang trahedyang tuluyang nagbabago sa buhay ng mga taong sangkot. At sa dokumentaryong susuriin natin ngayon, aalamin natin ang mga pangyayaring humantong sa krimen, ang imbestigasyong nagbunyag ng katotohanan at ang nakakagulat na mga detalye sa likod ng isa sa mga pinaka-pinag-usapang kaso ng pagpatay na may kaugnayan sa isang love triangle. At bago natin ito himay-himayin, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Noong 3 ng Mayo taong 2014, abalang-abala ang isang marangyang hotel sa Guangzhou, Guangdong Province sa China dahil sa dami ng mga bisitang dumarating at umaalis. Habang kasagsagan ng abala noong umaga, nakatanggap ng abiso ang front desk na naka-check out na ang panauhin sa kwartong 316, kaya naman agad silang nagpadala ng isang housekeeping staff upang linisin ito. Itinulak niya ang kanyang kariton na puno ng mga panlinis sa kahabaan ng pasilyo hanggang sa marating ang kwartong nasa pinakadulo. Ngunit nang mabuksan niya ang pinto, may kakaiba agad siyang napansin. Napakalinis ng buong silid na parabang bagong ayos lamang ito. Kumikinang ang ibabaw ng mesa na tila bagong punas at pinakintab. Malinis din ang carpet at walang kahit isang bakas ng dumi o mantsa. Ngunit ang pinakakakaiba sa lahat ay ang basura na lubos na walang laman. Naisip niya na marahil ay magiging madali ang araw na iyon dahil mukhang kaunti lamang ang kanyang lilinisin. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang ginhawa. Pagkabukas niya ng pintuan ng banyo, isang kakaiba at napakasangsang na amoy ang agad sumalubong sa kanya, dahilan upang siya ay mapaatras. Bumaha ang maruming tubig sa sahig ng banyo at kumalat ito sa bawat sulok, kaya wala nang natitirang tuyong bahagi. Dahil sa sobrang baho ng amoy, napatakip siya sa kanyang ilong habang pilit nilalabanan ang pakiramdam ng pagsusuka. Nang masdan niyang mabuti ang paligid, napansin niyang tila may bumabara sa drain. Agad siyang kumuha ng metal na kawit mula sa kanyang kariton. Maingat niyang isinuksok ito sa butas ng drain at nang hilahin niya ito pataas, may sumamang madilaw at malambot na bagay na kahawig ng karne. Bagamat lumuwag na ang daluyan at nagsimulang umagos ang tubig, hindi nawala ang mabahong amoy na iyon. Sa halip, lalo pa itong lumakas. Mabilis niyang itinapon ang kakaibang bagay sa basurahan at sa pag-asang tuluyan ng malilinis ang tubo, muli niyang ginamit ang kawit. Sa pagkakataong iyon, ang mga malalansa at madudulas na bagay naman ang kanyang nahila palabas na kahawig ng taba ng hayop sa kulay at itsura nito. Habang mas marami siyang nahuhugot, lalo namang lumalakas ang nakakasulasok na amoy hanggang sa halos hindi na matiis ang makipot na espasyo ng banyo. Naisip niya kung ano nga ba ang maaaring itinapon ng panauhin sa drain upang magdulot ng ganoong sitwasyon. Pinigil niya ang kanyang paghinga at yumuko upang pagmasdan ang mga natitirang madudulas na bagay. Ngunit sa sumunod na sandali, tila biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa pagitan ng mga madidilaw na piraso at mga malatabang sangkap, may nakita siyang mga bagay na tila kahawig ng balat ng tao. Agad siyang nilamon ng matinding takot. Mabilis siyang tumayo, tumakbo palabas ng banyo, lumabas ng kwarto at dali-daling bumaba patungo sa front desk sa unang palapag. Nanginginig ang kanyang boses habang ikinukwento niya ang kanyang natuklasan sa mga empleyado ng front desk. Pagkarinig naman sa kanyang ulat, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon at agad silang tumawag sa pulisya. Sa isang iglap, ang dating payapang kapaligiran ng hotel na iyon ay napalitan ng nakakakilabot na pakiramdam ng pangamba.
Hindi naman nagtagal, nabasag ang katahimikan ng hapon sa Guangzhou nang umalingaw-ngaw ang malalakas na sirena. Sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng pulisya sa harap ng hotel na iyon. Maraming opisyal ang mabilis na pumasok sa lobby kasama ang mga forensic expert na may dalang mga espesyal na kagamitan para sa investigasyon. Pinangunahan sila ng mga tauhan ng front desk patungo sa kwarto 316 sa ikatlong palapag. Ngunit nang mabuksan ang pintuan, ang napakalakas na amoy ay agad nagdulot ng pangingilabot sa lahat ng naroon. Walang sinayang na oras ang mga forensic expert at agad silang nagtungo sa banyo na itinuturing ng sentro ng insidente. Isa-isang maingat na tinipon ang mga madidilaw at madudulas na bagay at inilagay sa mga evidence bag. Matapos naman ang masusing pagsusuri, nagbigay ng paunang pagtatasa ang pinuno ng forensic team. Ayon sa kanilang obserbasyon, ang mga sample ay may mga katangiang kahawig ng tissue ng tao. Sa puntong iyon, nagsimula ng bumalot sa hotel ang anino ng isang mabigat na kasong kriminal. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri, may natuklasan ding bahagyang bakas ng dugo sa gilid ng pinto ng banyo at sa ilang bahagi ng dingding. At bagamat maliit lamang ang mga bakas na iyon, sapat na ang mga ito upang makabuo ng nakakakilabot na larawan sa isip ng mga investigador tungkol sa maaring nangyari sa loob ng kwartong iyon. Samantala, ang ilang opisyal ay nagsimulang magsagawa ng masusing paghahanap sa buong kwarto. Mula sa ilalim ng kama hanggang sa likod ng mga kurtina, mula sa loob ng aparador hanggang sa mga sulok ng coffee table, walang bahagi ng silid ang pinalampas ng mga investigador. Ngunit bukod sa banyong pinagmula ng mga natuklasan, wala na silang ibang nakita pa. Para bang sinadya ng nagkwarto doon na burahin ang lahat ng bakas ng kanyang presensya. Pagkatapos nito, pinalawak ng pulisya ang kanilang paghanap sa buong ikatlong palapag ng hotel. At sa isang sulok ng hagdanan, may natuklasan ang mga investigador na isang dilaw na plastic bag. Sa unang tingin ay wala itong pinagkaiba sa ordinaryong basurang pantahanan. Ngunit nang buksan nila ang maluwag na pagkakatali nito, agad na kumalat ang napakasangsang na amoy at doon nila nakita ang iba't ibang laki ng mga piraso ng laman at maliliit na bahagi ng buto. Ang laman ng plastic bag ay nagdulot ng matinding pangingilabot sa lahat ng naroon. Habang nagpapatuloy naman ang mas malawak na investigasyon sa crime scene, naghanap pa ang mga detective sa likurang bahagi ng kusina ng hotel. Doon, sa tabi ng malalaking industrial garbage bin, nakakita sila ng mga maingat na itinaling itim na plastic bag. Sa loob ng mga ito ay may iba't ibang bahagi ng katawan, mula sa mga piraso ng laman hanggang sa mga butong tila maingat na pinagputol-putol. Sa isa sa mga bag, may natagpuan silang bahagi na pinaniniwalaang mula sa dibdib ng isang tao. Sa puntong iyon, bahagyang natanggal ang tabing ng misteryo at nagsimulang lumitaw ang tunay na kalikasan ng kaso. Isang napakalupit na krimen ang naganap sa loob ng elegante at tila payapang kwarto 316. Hindi lamang basta pagpatay ang ginawa ng salarin. Lumalabas na nagawa pa nitong paghiwa-hiwalayin ang katawan ng biktima sa pagtatangkang burahin ang lahat ng posibleng ebidensya ng krimeng iyon. At dahil sa pagiging maingat ng mga ginawa ng salarin, naniniwala ang mga investigador na hindi ito isang ordinaryong tao. Posibleng siya ay may sapat na kaalaman kung paano umiwas sa mga pamamaraan ng investigasyon. Gayunpaman, kahit na halos halugugin na nila ang bawat sulok ng hotel, hindi pa rin nila matagpuan ang ulo at mga buto ng mga binti ng biktima. Lalo nitong pinalalim ang misteryo at hinala sa kaso. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong ay kung sino nga ba ang biktima. Sinuri ng pulisya ang impormasyon ng rehistrasyon ng kwarto 316 at natuklasan nilang nakapangalan ito sa isang 28 taong gulang na babae na nagngangalang Yang Muking mula sa Yunnan. Ayon pa sa computer system ng hotel, nag-check-in siya noong ika-30 ng Abril at sa umaga ng ika-3 ng Mayo, ang araw kung kailan natuklasan ng krimen, at naka-record na siya ay nag-check out. Ngunit nang subukan ng mga investigador na tawagan ang numerong ibinigay niya sa hotel, palaging naka-off ang telepono.
Dahil dito, isang nakakatakot na posibilidad ang sumagi sa isip ng mga otoridad. Posible kayang si Muking mismo ang biktima. Dahil dito, agad nilang kinuha at sinuri ang mga surveillance footage ng araw ng kanyang pag-check-in. Sa alas 9:12 ng gabi, nakita si Muking na mag-isang pumasok sa hotel. Nakasuot siya ng puting blusa at asul na palda habang may daladalang 2 bag. Matapos naman makumpleto ang proseso ng pag-check-in, umakyat ito sa kanyang kwarto. Ngunit wala pang 10 minuto ang lumilipas nang muli siyang bumaba patungo sa front desk upang humiling ng karagdagang set ng toiletries. Mula rito, napag-isip-isip ng pulisya na malamang ay may isa pang taong mananatili sa kwarto kasama niya. At hindi nga sila nagkamali. Hindi nagtagal, isang lalaki na nakasuot ng puting baseball cap at face mask ang lumitaw sa surveillance camera. Lubos na natatakpan ang kanyang mukha kaya agad siyang naging kahina-hinala sa paningin ng mga investigador. Hindi siya dumaan sa front desk upang magparehistro. Sa halip ay direkta siyang nagtungo sa itaas. Nang suriin ng pulisya ang footage mula sa ikatlong palapag sa parehong oras, malinaw nilang nakita ang lalaki na kumatok at pumasok sa kwarto 316 ni Muking. Ngunit may isang bagay na lalong nagpalito sa mga investigador. Mula nang mag-check-in si Muking hanggang sa araw ng 3 ng Mayo, wala ni isang pagkakataon na nakita siyang bumaba ng hotel o lumitaw sa alinman sa mga surveillance camera doon. Samantala, ang kahina-hinalang lalaki ay paulit-ulit na pumapasok at lumalabas ng hotel sa loob ng 3 araw na iyon. Sa bawat paglabas niya, may dala siyang mga bag at palagi niyang sinisigurong nakatago ang kanyang mukha. Ayon sa kumpirmasyon ng mga empleyado ng front desk, alas 9 daw ng umaga noong 3 ng Mayo nang parehong lalaki ang nag-check out mula sa kwarto 316. At kailanman, hindi na nakita si Muking. Nakuha rin ng mga kamera ang lalaki habang umaalis sa hotel. Hawak niya ang bag ni Muking sa isang kamay at isang pulang plastic bag naman sa kabila bago siya tuluyang naglakad palabas ng gusali. Batay sa lahat ng impormasyong kanilang nakalap, isang matapang na hinuha ang nabuo ng pulisya. Naniniwala silang malaki ang posibilidad na ang kahina-hinalang lalaking iyon ang pumatay kay Muking at siya rin ang responsable sa pagtatangkang itago ang mga ebidensya ng krimen. Isa pa ay nakatitiyak silang magkakilala ang dalawa. Kung hindi basta-bastang pagbubuksan ni Muking ng pinto ang lalaki noong 30 ng Abril. Dahil dito, mas tumibay ang paniniwala ng mga investigador na ang krimen ay malamang na ginawa ng isang taong malapit o pamilyar sa biktima. Ngunit nananatili ang isang napakahalagang tanong. Ano ang motibo nito sa isang malagim na krimen? At upang masagot ito, sinimula ng pulisya na masusing imbestigahan ang koneksyon at mga taong nakapaligid kay Muking. Kinabukasan, inilabas ng Forensic Department ang kanilang opisyal na resulta. At ayon sa pagsusuri, ang lahat ng tissue sample na kanilang nakolekta ay nagmula sa isang nasa hustong gulang na babae. At matapos nga ang DNA matching, kinumpirma ng mga otoridad na si Muking nga ang biktima. Kasunod nito, nagawa ng pulisya na makontak ang pamilya ni Muking. Ayon sa kanila ay alam nilang magbabakasyon si Muking sa panahon ng Mayo 1 na holiday noon, ngunit wala silang ideya kung saan siya pumunta at kung sino ang makakasama niya doon. Sa pakikipag-usap naman sa telepono, nalaman ng pulisya na si Muking ay mula sa Yunnan at pagkatapos niyang makapagtapos ng kolehiyo, nagtrabaho siya bilang accountant sa isang state-owned enterprise sa Guangzhou. Maganda ang relasyon niya sa kanyang mga katrabaho at wala siyang naitalang matinding alitan sa kahit sino. Bukod pa rito, may asawa na si Muking at sa loob ng ilang taon ay maayos at masaya ang kanilang pagsasama. Ngunit 1 taon bago ang insidente, biglang nagbago ang kanyang buhay nang pumanaw ang kanyang asawa na si Chung Hao dahil sa aksidente sa sasakyan. Noong panahong iyon, labis ang kanyang pagdadalamhati at hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang asawa. Sa katunayan, kilala si Muking bilang isang napakagandang babae na may maayos na pangangatawan kaya hindi rin nawawala ang mga manliligaw sa kanyang paligid.
Pero sa ganoong kalagayan, hindi niya kayang pagtuunan ng pansin ang kahit anong bagong relasyon. Minsan pa nga niyang sinabi sa kanyang pamilya na hindi na siya mag-aasawang muli. Dahil dito, naniniwala ang kanyang pamilya na wala siyang boyfriend at wala ring indikasyon na meron siyang romantikong relasyon sa kahit sinong lalaki. Dinala ng pulisya ang dalawa sa mga kamag-anak ni Muking na nasa Guangzhou papunta sa istasyon ng pulis at ipinakita sa kanila ang video ng kahinahinalang lalaki. Ngunit sinabi nilang hindi nila ito kilala at wala silang narinig na kahit sinong malapit na lalaki na kaibigan ni Muking. Sino nga ba ang lalaking kahinahinalang ito? Napansin din ng mga investigador na ang kahinahinalang lalaki na ito ay paulit-ulit na pumapasok at lumalabas ng hotel habang ito ay maraming bitbit na plastic bag. Posible kayang ang mga bag na iyon ay naglalaman ng nawawalang ulo at mga buto ng binti ng biktima. Dito ay inilipat ng pulisya ang focus ng investigasyon sa lalaking nasa video. Kailangan nilang alamin kung saan ito nagtungo matapos umalis sa hotel upang masundan ang kanyang galaw. Sa puntong iyon, kinuha nila ang mga CCTV footage sa ruta mula sa hotel. Pagkatapos naman ng masusing pagsusuri, natuntun nila ang lalaki sa pasukan ng isang malaking palengke ng mga magsasaka malapit sa hotel. Nang pumasok siya sa palengke, dala pa rin niya ang bag ni Muking sa isang kamay at ang pulang plastic bag sa kabila nito. Ngunit makalipas ang 3 minuto nang lumabas siya ay nawala na ang pulang plastic bag. At ang lalaki mismo ay mabilis ding nawala sa mga CCTV camera. Ang natuklasang ito ay nagdulot ng matinding pangingilabot sa mga investigador. Kung siya nga ang pumatay kay Muking, malaki ang posibilidad na ang pulang plastic bag ay naglalaman ng nawawalang bahagi ng katawan ng biktima. Kung itinapon niya ito sa palengke at may nakakita, maaari itong magdulot ng matinding kaguluhan at takot sa publiko. At kung mapagkamalin itong karne o buto ng baboy at maiuwi ng iba, mas magiging masahol pa ang maaaring mangyari. Dahil walang CCTV ang loob ng palengke at siksikan ng mga tao roon, agad na nagpadala ng mga tauhan ng pulisya upang halugugin ang lugar at isa-isang tanungin ang mga tindero. Sa huli, sa isang basurahan sa gilid ng isang tindahan ng baboy, natagpuan nila ang pulang plastic bag na naglalaman ng isang piraso ng buto. Agad itong dinala ng pulisya para sa pagsusuri at mabilis na nakumpirma na ito nga ay buto ng hita ni Muking. Matapos naman buuin ng mga forensic expert ang lahat ng natitirang bahagi ng katawan ng biktima, maliban sa kanyang ulo, natuklasan nilang napaka-propesyonal ng paghiwa-hiwalay ng katawan nito. Dahil dito, lumitaw ang hinuha na maaaring ang salarin ay isang doktor o isang taong sanay na sa pagputol ng karne o hayop. Sa patuloy na pagtatanong sa mga tindero, walang nakakilala sa kahinahinalang lalaki at wala ding nakapansin sa kanya na nagpapakita na maingat siyang kumilos. Dahil dito, lumitaw ang isa pang napakalaking tanong. Saan siya nagtungo matapos umalis sa palengke? Batay naman sa kanilang hinuha, malamang na dinala pa rin niya ang natitirang bag ni Muking na posibleng naglalaman ng ulo ng biktima. Siguradong naghahanap siya ng lugar kung saan ito maitatapon. At habang tila papunta na sa walang investigasyon, napansin ng pulis ang maraming motorsiklong pampasahero na naghihintay sa labas ng palengke. Dito ay ipinakita ng pulisya ang larawan ng kahinahinalang lalaki mula sa CCTV sa mga driver. Laking gulat nila nang may isang motorcycle taxi driver na nagsabing nakita niya ang lalaking iyon noong 3 ng Mayo. At para makasiguro, pinatingnan pa ng pulisya ng mabuti ang larawan sa driver. Ngunit mariin ang sagot ng driver na sigurado daw ito sa kanyang nakita. Ayon sa kanya, kakaiba ang lalaking iyon noong araw na iyon dahil kahit mainit na sa Guangzhou noong Mayo, nakasuot pa rin ito ng sombrero at maskara na nakatakip sa buong mukha. Nakayuko din daw ito habang nagsasalita kaya hindi talaga makita ang kanyang mukha. Ang dahilan kung bakit naaalala daw niya ito ay dahil sobrang galante ng pasaherong iyon. Sinabi nitong pupunta siya sa Xinfeng Village at pagdating nila roon, binigyan siya nito ng 100 yuan na mga higit kumulang $15 at sinabi pang itabi na lang ang sukli. Dahil sa mahalagang impormasyong ito, agad na nagtungo ang pulisya sa Xinfeng Village.
Sa kanilang pagtatanong, nalaman nilang may isang waste processing plant sa lugar. Mukhang dito balak itapon ng salarin ang ulo ng biktima. Ang Xinfeng Village ay orihinal na isang tahimik na maliit na nayon sa labas ng Guangzhou. Sa isang simpleng hotel sa loob ng nayon, natunton ng pulisya ang kahinahinalang lalaki mula sa CCTV footage. Dahil nang siya ay maaresto, wala siyang ipinakitang takot o paglaban. Sa halip ay ang kanyang nakakatakot na kalmadong ekspresyon ay mas lalong nagpalala ng pag-iingat ng mga investigador. Sa loob ng interrogation room, unti-unting lumabas ang tunay na pagkakakilanlan ng salarin. Siya ay si Zhang Jian, 35 taong gulang mula Guangdong at siya ay may madilim na nakaraan. Siya ay nakulong ng 5 taon dahil sa robbery. Hindi naging madali ang buhay niya pagkatapos makalaya. Walang gustong tumanggap ng isang dating preso kaya napilitan siyang magtrabaho sa isang slaughterhouse. Para sa kanya, ang trabahong iyon ay isa lamang panandaliang hakbang dahil ang maliit na sahod ay hindi sapat sa kanyang ambisyon. Doon ay nagsimula ang isang pagkakataon na tuluyang nagbago sa kanya. Mula sa pagiging butcher, naging isang bayarang mamamatay tao ito o gaya ng malamig niyang tawag dito ay isang quote-unquote bayad na trabahador. Ang kanyang paliwanag kung paano niya pinaghiwa-hiwalay ang biktima ay nagdulot ng pangingilabot sa mga nakarinig. Sa paraang parang normal na usapan lang sa trabaho, sinabi niya ang kanyang karanasan bilang butcher ang nagpadali sa proseso ng pagputol ng katawan. Ang lamig sa bawat salita niya ay nagpapakita ng isang taong tuluyang naging manhid sa kasamaan. Ngunit sa likod ng malamig na anyo na iyon, may nakatagong tusong isipan. Sa unang pagtatanong, maingat na itinanggi ni Zhang Jian ang anumang koneksyon kay Muking at inamin lamang niyang siya ay inupahan para patayin ito. Nang tanungin siya kung sino ang utak ng krimen, umiwas siya at iginiit niya na kahit kailan ay hindi niya nakilala ang kanyang employer. Ngunit para sa mga investigador, malinaw na ito ay nagsisinungaling. Hindi na naghintay pa ang pulisya sa kanyang paikot-ikot na sagot kaya nagsagawa sila ng mas malalim na investigasyon tungkol sa kanya. At dito, lumabas na hindi pala ganoon kasimple ang lahat. Gaya ng naunang natuklasan, si Muking ay nabiyuda 1 taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa kalsada. Ngunit nagkataon, ang driver na responsable sa aksidenteng iyon ay isa ring Zhang Jian. At ang Zhang Jian na iyon ay hindi lang basta kapangalan. Siya mismo ang lalaki ngayon nakakulong sa presinto. Natuklasan din ng pulisya na ilang sandali matapos mamatay ang asawa ni Muking, may pumasok na 300,000 yuan o humigit kumulang $45,000 sa bank account ni Zhang Jian. At ang nagpadala ng pera ay walang iba kundi si Muking mismo. Sa puntong ito ay lalo pang naging komplikado ang kaso. Ibig sabihin ay posibleng hindi aksidente pala ang pagkamatay ng asawa ni Muking. Posible nga kayang si Muking mismo ang nagbayad kay Zhang Jian para patayin ang kanyang asawa. At makalipas ang 1 taon, hindi inakala ni Muking na siya mismo ang papatayin ng taong dati niyang inupahan. Kaya ngayon, ang malaking tanong ay para kanino talaga nagtratrabaho si Zhang Jian. Dinaglaon, dinala ng pulisya ang mga ebidensyang nakalap mula sa kaso ng traffic accident at muling ininterrogate si Zhang Jian. Matapos naman ang ilang oras ng matinding pagtatanong, tuluyan na siyang bumigay. Alam niyang kung parehong kaso ang ibabato sa kanya, 2 ang magiging kasong pagpatay na haharapin niya. Kaya inamin niya ang lahat sa pag-asang mababawasan ang kanyang parusa. Ayon sa kanyang salaysay, konektado ang 2 kaso at ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa inaasahan. Inamin ni Zhang Jian na ang aksidente sa kalsada 1 taon na ang nakakalipas ay hindi talaga aksidente. Noong panahong iyon, binayaran daw siya ni Muking ng 300,000 yuan para sagasaan at patayin ang kanyang mismong asawa na si Cheng Hao. Ayon pa sa kanya, pinatay ni Muking ang kanyang asawa dahil may karelasyon daw siyang ibang lalaki at natuklasan ito ng kanyang asawa.
Dagdag pa ni Zhang Jian, ang karelasyon ni Muking ay isang 43 na taong gulang na opisyal ng gobyerno sa Guangdong na nagngangalang Xia Qiang. Ang taong nag-utos kay Zhang Jian naman para patayin si Muking ay si Xia Qiang mismo. Pareho rin ang halagang ibinayad sa kanya. At dahil tinanggap niya ang pera para sa trabaho, hindi na inusisa pa ni Zhang Jian ang tunay na motibo ni Xia Qiang sa likod ng pagpatay. Ikinuwento ni Zhang Jian ang buong detalye ng krimen. Noong gabi daw ng ika-30 ng Abril, nagtungo siya sa hotel kung saan nanunuluyan si Muking kasunod ng address na ibinigay ni Xia Qiang at direkta siyang umakyat sa ika-3 palapag. Nang buksan ni Muking ang pinto at makita siya, kahit na may bahid ng hinala, pinapasok daw niya ito sa loob. Sa sandaling tumalikod si Muking, agad daw siyang sinakal ni Zhang Jian mula sa likuran hanggang sa mawalan nito ng malay at tuluyang mamatay dahil sa pagkasuffocate. Pagkatapos nito, gumamit siya ng kutsilyong dala niya upang hiwain ang katawan ng biktima. Ang ilang bahagi ay itinapon niya sa drain habang ang iba naman ay inilagay sa mga plastic bag na itinapon niya sa iba't ibang lugar. Mayroon pa siyang isang buton ng binti na sinadya niyang iwan malapit sa tindahan ng baboy sa palengke na madalas niyang puntahan para iligaw ang investigasyon ng pulisya. Matapos nga ang interogasyon kay Zhang Jian, agad na binalak ng pulisya na arestuhin si Xia Qiang. Matapos alamin ang kanyang pang-araw-araw na galaw, nag-ambush ang mga plainclothes police malapit sa kanyang tirahan. Nang lumabas si Xia Qiang sa likurang pinto matapos ang oras ng trabaho, agad siyang sinalubong ng mga pulis at matagumpay na inaresto. Sa harap ng matitibay na ebidensya, hindi na siya nakatanggi at inamin ang lahat ng kanyang krimen. Nagsimula daw ang lahat ng ito 3 taon na ang nakalipas nang unang makita ni Xia Qiang si Muking sa isang business trip. Ang babaeng ito ay 16 na taon na mas bata daw sa kanya, na may natural na kagandahan, nakakaakit ng ngiti at siyang gumising sa mga pagnanasa ng lalaking nasa gitnang edad. Mula daw sa unang tingin, ang apoy ng pagnanasa sa kanyang puso ay unti-unting lumakas at hindi na niya napigilan. Parang nahulog na daw siya sa isang uri ng pagkabighani at sinimula ni Xia Qiang na alamin ang higit pa tungkol kay Muking. Kahit alam niyang 25 taong gulang pa lamang ito at may asawa na, hindi nito napigilan ang kanyang nararamdaman. Sa talino ng isang bihasang lalaki, nakuha daw niya ang numero ni Muking at nagsimula silang mag-usap sa pamamagitan ng mga mensaheng may malabong pahiwatig. Hindi naman inosente si Muking sa mga ganitong bagay. Agad niyang naunawaan ang ibig ipahiwatig ng lalaki. Dito, nagsimula ang isang mapanganib na laro. Mga lihim na mensahe, mga reklamo tungkol sa hindi masayang pagsasama, hanggang sa ang mga usapang ito ay nauwi sa mga pribadong pagkikita at tuluyang naging magkasintahan. Ngunit makalipas ang mahigit 1 taon, natuklasan daw ni Cheng Hao, ang asawa ni Muking, ang kanilang relasyon. Dito ay ginamit ni Muking ang sitwasyon para isulong ang sarili niyang plano. Nag-asawa siya sa murang edad na 21. Pagkatapos magsimulang magtrabaho, unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Natural siyang maganda at may likas na karisma, kaya maraming humahanga sa kanya. Sa trabaho, nakilala niya si Xia Qiang, isang makapangyarihan at mayamang opisyal. Ang yaman nito ay nagpakita sa kanya ng posibilidad ng ibang uri ng buhay. Ang pagnanais naman na makaalis sa ordinaryong pamumuhay at maranasan ang marangyang buhay ay unti-unting lumago sa kanyang puso. At dahil sa relasyon nila ni Xia Qiang, lalo niyang hindi nakayanan ang dati niyang normal na buhay may asawa. Sa huli ay naglakas loob siyang humiling ng diborsyo kay Cheng Hao para tahakin ang bagong buhay na gusto nito. Ngunit hindi inaasahan, si Cheng Hao na dati ay mahinahon ay biglang nagbago matapos matuklasan ang pagtataksil. Hindi lamang niya mariing tinanggihan ang diborsyo, kundi lihim din siyang kumuha ng taong susubaybay kay Muking at Xia Qiang upang makakuha ng mga larawan ng kanilang lihim na pagkikita. Ang mga larawang ito ang naging sandata niya. Ginamit niya ito upang bantaan na isisiwalat ang lahat kay Xia Qiang at ilalantad ang kanilang relasyon sa trabaho na tiyak na sisira sa kanilang reputasyon.
Dahil sa takot, si Muking ay tumakbo kay Sia Qiang sa gitna ng gabi upang pag-usapan kung paano lulutasin ang sitwasyon. Nang marinig ni Sia Qiang na plano ni Cheng Hao na ilantad siya, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Bilang isang opisyal ng gobyerno, alam niyang kapag lumabas ang iskandalong ito, tuluyang masisira ang kanyang karera at reputasyon. Sa gitna naman ng takot at gulat, isang mapanganib na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang tanging paraan para mapanatili ang lahat ay ang tuluyang pagkawala ni Cheng Hao. At upang maisakatuparan ito, lumapit si Sia Qiang kay Zhang Jian na isang hitman. Ibinigay niya ang 300,000 yuan kay Muking upang makipag-ugnayan kay Zhang Jian at planuhin ang isang aksidenteng car crash. Sa huli ay isinagawa ni Zhang Jian ang plano at pinatay nga si Cheng Hao sa isang peking aksidente sa trapiko. Idineklara ng Transportation Department na ito ay isang aksidente nga. Si Muking bilang pangunahing kamag-anak ay piniling huwag nang ituloy ang kaso o maghabol ng pananagutan. Dahil dito, ilang buwan lamang ang ginugol ni Zhang Jian sa kulungan bago siya nakalaya. Sa lohikal na pagtingin, dapat doon na sana natapos ang lahat para sana makapagpatuloy na lang ang bawat isa sa kanilang buhay nang walang mabigat na dinadala. Ngunit nakakagulat, makalipas lamang ang isang taon, huling inupahan ni Sia Qiang si Zhang Jian at sa pagkakataong ito, si Muking naman ang mismo niyang tinarget. Ano nga ba ang nangyari para ang dating relasyon na puno ng lihim na pagnanasa ay nauwi sa matinding banggaan at trahedya? Ang katotohanan ay tila mas malalim at mas madilim pa kesa sa inakala. Matapos mamatay ni Cheng Hao, tuluyang napalaya si Muking sa mga hadlang ng dati niyang buhay at mas lalong naging madalas ang relasyon nila ni Sia Qiang. Ngunit sa ganitong klase ng relasyong walang malinaw na katayuan, unti-unting nawala sa sarili si Muking. Nagsawa siya sa lihim na buhay at ayaw na niyang manatiling isang babae na nakatago lamang sa anino, isang relasyon na hindi pwedeng ipakita sa publiko. Para kay Sia Qiang, kahit pa nakilahok si Muking sa pagpatay sa asawa nito, nanatili pa rin siyang walang kapangyarihan sa huli. Kaya dahil dito, nagsimula siyang madalas na i-pressure si Sia Qiang na hiwalayan ang kanyang asawa at umabot pa ito sa pagbabanta na ilalantad niya ang kanilang sikreto tungkol sa bayarang pagpatay, dahilan para lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nila. Pero ang totoo ay kailanman ay hindi talaga balak ni Sia Qiang na pakasalan ito. Para sa kanya, si Muking ay isa lamang libangan sa labas ng kanyang kasal. Natatakot siyang maging sentro ng paghatol ng lipunan kung iiwan niya ang kanyang pamilya. Kapag sila ay nag-uusap ni Muking sa pagdiborsyo niya daw sa kanyang asawa, lagi lang niya itong pinapakalma at sinasabing kailangan lang daw niya ng oras para idiborsyo ang kanyang asawa. Ngunit matagal nang nakita ni Muking ang kanyang mga palusot. Sa huli ay nagbigay siya ng ultimatum dito. 1 buwan lang ang ibinigay niya kay Sia Qiang para makipaghiwalay ito sa kanyang asawa. Kung hindi daw nito gagawin, isusumbong niya ito sa mga otoridad. Dahil dito, napasandal sa pader si Sia Qiang. Lalo pa itong naging delikado dahil nasa gitna siya ng proseso ng posibleng promosyon sa trabaho. Napagtanto niya na si Muking ay naging isang banta na kailangan ng alisin. Kaya muli niyang nilapitan si Zhang Jian at binayaran ito ng 300,000 yuan para iligpit ang babaeng iyon. Gumawa siya ng kwento tungkol sa paghihiwalay at nagpanggap na may selebrasyon sila ni Muking sa panahon ng Mayo 1 at ibinahagi niya ang planong iyon kay Zhang Jian. Noong gabi ng ika-30 ng Abril, masayang dumating si Muking sa hotel, umaasa at nangangarap na magsisimula na ang bago niyang buhay. Ngunit hindi niya alam na matapos ang isang tawag na iyon, hindi na pag-ibig ang naghihintay sa kanya kundi kamatayan. Sa loob lamang ng 20 minuto, brutal siyang pinaslang at ang kanyang buhay ay nagtapos sa gitna ng mga pangarap na hindi na niya maaabot. Matapos ilantad ng pulisya ang buong katotohanan, bumigat ang katahimikan sa interrogation room. Tinanong ng pulis si Sia Qiang kung may sasabihin pa siya.
Sa unang tingin, akala nila ay magsisisi siya, ngunit sa halip ay ngumiti lamang siya ng malamig. Itinaas niya ang ulo at sinisi ang lahat sa iba habang mariing niyang sinasabi na kung hindi raw siya pinukaw at quote-unquote hindi siya inakid ni Muking, wala raw sanang nangyaring ganun. Ayon sa kanya, si Muking daw ang may kasalanan ng lahat. Ang tono niya ay puno ng galit at paninisi na para bang siya pa ang biktima at hindi ang tunay na may sala. Ang malamig na ugali at pag-iwas sa responsibilidad ni Sia Qiang ay ikinagulat at ikinagalit ng lahat ng naroon. Noong taong 2015, dinala sa pagliliti sa korte ang kaso ni Muking. Napagpasyahan ng hukuman na ang mga krimen ni Sia Qiang at Zhang Jian ay napakalubha, brutal at walang anumang dahilan para pagaanin ang sentensya. Pareho silang hinatulan ng kamatayan at tuluyang inalisan ng karapatang pampolitika habang buhay. Nang ibinaba ang hatol, umalingaw-ngaw ang tunog ng martilyo ng hukom at isang tunog na tila nagwakas sa bangungot ng kasong ito. Ang dalawang sunod na insidente ng bayarang pagpatay sa kaso ni Muking ay parang totoong crime thriller na naganap sa realidad na nagpapaalala sa lahat tungkol sa lalim ng kadiliman sa puso ng tao. Ito isang kasong masyadong ekstremong tila hindi mo akalain na totoo pero nangyari mismo sa harap ng lahat. Si Cheng Hao ay pinili ang pagbabanta sa halip na diborsyo at ito rin ang naging daan ng kanyang kamatayan. Si Muking naman, sa paghahangad ng tinatawag niyang pag-ibig ay hindi rin nag-atubiling alisin ang mga hadlang at di naglaon ay nauwi rin sa kamatayan sa kamay ng kanyang mismong kasintahan. Si Zhang Jian na malamig at walang konsensya ay itinuring ang buhay ng tao na parang isang kalakal na pwedeng ipagpalit. At si Sia Qiang, kinatawan ng kasakiman at pagnanasa, ay 2 beses na umupa ng mamamatay tao, ngunit sinikap iwasan ang pananagutan hanggang sa tuluyang lamunin siya ng kanyang sariling ambisyon at kalupitan. Ang mga pagpili at kapalaran ng 4 na taong ito ay nagpapakita ng trahedyang dulot ng banggaan ng pagnanasa at moralidad sa pinakamadilim na bahagi ng pagkatao. Sina Cheng Hao, Yang Muking, Zhang Jian at Sia Qiang, bawat desisyon nila ay nagtulak sa trahedya, hakbang-hakbang papunta sa kanilang sariling bangin. At dito nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mong kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.